Welcome, Properi. Welcome, everyone. So, maganda yung topic natin today. It's a good reminder. Hello, hello, Mahina. hello, 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 hello. Mahina ang lasing. Manina, Kuya Lance. Medyo static. Mahina. How about this? Yeah, that's it po. Okay Linaw na po. na? Yes, okay na po, Kuya. Okay. Better. Okay. Thank you. And so ito yung topic natin today. Very good reminder sa ating lahat. Stumbling others, a call to love. Ah, so sino bang masipag-sipag magbasa natin dyan? Ito yung verse natin for today. Okay. Yes, kaya natin. Sige. Anyone caused one of these little ones who believe in me to stumble, it will be better for them to have a large milestone hug around their neck and to be drowned in the deep of the sea. Matthew chapter 18 verse 6 in IV. Thank you. Thank you. Thank you, Kuya Nante. So, yan yung pinaka-ano natin. If anyone causes one of these little ones, so, ibig sabihin, may kasama siyang bata doon. So, doon sa Matthew 18, nagsimula yan doon sa yung tinuturo ni Lord Jesus doon sa mga disciples niya about humility and greatness in the kingdom of heaven. So, yung mga disciples, nagtatanong, who among them was the greatest? Sino ba maano sa amin? Diba? And syempre, nirespond sila ni Lord Jesus nung tinawag yung bata, diba, na kasama nila. And he said, anyone who wants to be great must become humble, like a child, full of faith, trust, and obedience on God. Diba? So, kaya ito, it's a warning for them not to despise, mistreat, or cause harm to those who are, since mga bata, weak, young in faith, or easily influenced. Kasi di ba, mga bata sila, especially yung mga bagong believer as well. So, hindi naman nire-repair niya yung talaga uh, like mga kids, but also yung mga spiritually young, vulnerable, and nag-grow pa lang sa faith. Diba? Kasi since may mga matatagal ng mananampalataya, so kailangan they lead these young believers properly. So, sabi nga dito, a stumbling block means anything that causes another person to fall, diba? Spiritually. So, kaya, ingat tayo doon. Kaya, kailangan tinitingnan natin yung ating mga gawa, diba? At ang mga example, at saka mga tao sa paligid natin. So, ano ba yung meaning and reflection ng verse? So, to cause someone to stumble means to lead them into sin, but discourage their faith or set a bad example that turns them away from Christ. So, dapat binabantayan natin. And kung matagal na tayo mananampalataya, di ba, minsan nagiging complacent na tayo na, okay lang naman yan. Kaya white lies lang yan. Di ba, kailangan very tayo, faithful sa Lord in doing, setting a good example. So doon naman sa part na binitawan ni Lord dito ay better to be drowned. Diba? Mas magaling pang malunod, sabi nga. Diba? So in-emphasize niya dito yung how seriously God takes this the responsibility of influencing others, especially those who are still learning to walk with Him. Diba bago-bago pa lang, ano mo agad. Diba kaya may stumble sila. Diba? It's ano na, anyway, kahit sa family mo, sa discipleship mo, sa church, o nasan ka man. And it's a warning to all believers, especially leaders. So, taas ng kamay ng mga leaders dyan. Saan ba leaders? Leaders sa family, leaders sa discipleship, leaders sa church, or kung may ministry ka, diba? Or the parents, pre,
mentors, and church members to be mindful of our words, attitudes, and actions because they can either build their faith or break it. So siguradong makakarinig kayo na yung mga kabataan, no, ganito kasi kaya ako na palayo ng landas dahil ganito yung lola ko, parents ko, mga tao sa paligid ko o yung mga environment na ginagalawan na. So medyo kailangan bantayan natin. Right? So sabi nga dito, we are all responsible for building up, not tearing down each other's faith. Diba? Kung PWD ka, continue lang na maging example ka ng faith, showing that God's strength works in weakness. Diba? Para mapakita mo sa mga kapwa PWD na yung kahinaan natin, si Lord ang gagawa. Huwag ka mag-alala. Diba? Kung ikaw naman yung family na nag-aalaga ng PWD, diba? Avoid words like, hindi mo na kaya yan, or useless ka na. Diba? Or ang mga things na not very encouraging. Diba? Speak life to them. Speak hope sa kanila. Diba? And kung sa church naman yan, create an environment that accepts yung mga fellow believers and inclusion as well. Diba? Not only sa PWD, but any people, bata, matanda, any categories nila, may asawa, single, we should be create an environment that accept them having a church family. Okay? And so, we have this one verse. So, be careful, however, that the exercise of your rights does not become a stumbling block to the weak. Okay, so lahat tayo, we all influence others through our words, actions, or choices. Diba? But the Bible reminds us to live in the ways that help others grow closer to God. Yung magpapalapit kay Lord na para hindi sila mag-turn away kay Lord. Parang mas lalo silang mamagnet. Diba? Katulad natin sa mga PWD and our families, this means being mindful of how we live, diba? And how we show God's love even when facing challenges. Alam ko, lahat tayo nagdadaan sa challenges. Diba? But still, we have to show love. Diba? Isa nga sa natin, goal dito sa PWD Fellowship is ipakita yung pagmamahal ng Lord sa iba. Diba? So, yun yung isa sa mga mission natin. Even in our family, saan man tayo naroroon, we show Jesus to them. Kailangan maging mindful tayo. Diba? Kaya, pagka nagre-reflect ka, have I ever done something or done or said something that discouraged someone, their faith? Palagay mo. Diba? Minsan, sa kainisan mo, nakakapagsabi ka na sa frustration mo, nakakapagsabi na, wala nang silbi yung buhay ko. Diba? So, baka marinig ng iba, it causes them to ma-feel hopeless din. Lalo na yung mga kapwa natin PWD sa mga D-group or kung mga fellowship. Diba? But dapat yung mga encouraging ang sinasabi natin. Diba? Or a parent, sa pag-aalala, sinasabi din sa mga anak nila na may disability na hindi mo kaya yan. Diba? Instead na, kaya mo yan, try mo lang, nandito lang kami. Aalalayan ka namin, susuportahan ka namin. Diba? Yung words natin is really have to mag-encourage sa kanila. And how about yung dapat ang ginagawa natin, even kahit may mga struggles tayo, our words and attitudes have power. Diba? God can use our kindness, our perseverance to strengthen the other, yung faith din nila. Diba? Ayan. How about, minsan pag nagre-reflect ka, do my words and my action help others to see Jesus? Nakikita kaya ng iba
si Jesus sabi. Diba kahit tayo may mga kapansanan, kahit nagdadaan tayo ng mga ano, God is still good. But imagine, marinig yun ng kapwa na may kapansanan. So, na-encourage sila. Diba? Even may pain, diba? Yung faith mo, yung nakikita, and it inspires others. Diba? Nakaka-inspire siya sa iba. And nakikita nila si Lord Jesus sa buhay natin. Diba? Not through perfection, but through love that endures and faith that shines in weakness. Diba? So, napaka-encouraging na makita na kahit nagdadaan tayo ng mga pagsubok, patuloy pa rin ang pagtitiwala. So, nakikita si Lord Jesus sa buhay. And, sabi nga dun sa 1 Corinthians 8:1, knowledge puffs up, but love builds up. Yung pagmamahal talaga ang nagbe-build sa atin. So, nire-remind tayo ni Paul na, sabi nga, being right isn't the goal. Loving others is. Diba yung pagmamahal sa iba, ang kailangan magbabaw. Hindi yung pagiging tama. And sometimes, we can be correct in our thinking, but wrong in our attitude, in our delivery. So, kailangan talagang we will be mindful. Okay? Let me just see. Bro Edmond, naririnig yung background. And so, next. So, kung magre-reflect tayo dito, am I more focused on proving a point or showing love? Palagay mo. Diba? So, minsan kapag may mga problem ka, pagka PWD, kaya ko mag-isa. Huwag mo akong kaya ko to. Even kahit yung iba gusto namang tumulong, diba? Proper naman yung pagsasabi, gano'n. Kaya ko to. So, inaalalayan ka lang yan. Diba? But sometimes, we're missing a moment na magpakita ng humility and connection. Diba? Kung yun pala, isa yun sa magiging mas malalim yung relationship mo dun sa taong yun na gustong tumulong. Diba? So, we really have to think about it. Diba? Sometimes, yung magpo-prove natin na independent tayo, baka ma-miss natin yung mga ibang opportunity. Diba? Baka yun na pala yung forever mo. So, kailangan you mind your action din. So, titingnan. Right? So, even sa mga family members, diba, na minsan nag-argue about how to care for their loved ones instead calmly showing love through understanding. Kasi yung syempre may mga pinagdadaan ito mga inaalagaan. And syempre, to encourage them, it's not about winning the argument. Tandaan natin, it's about winning the person. Yeah. So, dito pala yun sa kabila. So, it's not about winning the argument, it's about winning the person. Love always speaks louder than pride. Ulit, love always speaks louder than pride. So, let's always show yung love sa ating kapwa. So, ano pa? Do my actions make faith easier or harder for others? Yung mga action ko ba, madali ba yung pananampalataya o sa iba o lalong nagiging mahirap? Because of my action. So, sometimes tayo mga PWD, nagko-complain, di ba, dun sa mga situation natin, sa mga pains natin, and sometimes it causes others magduda na good ba talaga si Lord? Di ba, minsan may mga maririnig ka na, kung good si Lord, bakit ito si brother ganito or si sister ganito naghihirap sa kanyang kapansanan? Di ba? So, minsan napapaganon sila, but instead, dapat we see always the strength ni Lord sa ating mga perseverance, ating mga pagsubok na nakikita natin yung kapangyarihan ng Lord in our weakness. Kaya in every
And every small act of faith, patience, and love can help others believe that Jesus is real sa pamamagitan. Diba? Sabi nga, sometimes the only Bible that other people read is your life. Diba? Kaya very important na you will reflect it, diba, sa buhay ng ibang tao. Amen? Are we learning so far? Amen. Alright, sige. Amen. So, paano ba natin i-apply to? So, a small ano lang. So, sa mga Amen. PWD, so, PWDs inspire us through their resilience, demonstrating faith and strength despite life's challenges and obstacles. Di ba na-inspire natin sila? Ba sa ating resilience, sa ating pagiging matatag, na kahit may mga pagsubok tayo, pinapakita natin sa kanila na because of the Lord, mapagtatagumpayan natin sa tulong ng Lord. Lahat ng mga challenges niyan, God is in control. Diba? And He will do great things sa pamamagitan. Ayan. How about naman sa mga families? Diba, families support PWDs by fostering an environment of love, patience, and understanding, uplifting their spirit daily. Diba, hindi lang laging, ano yan, diba, laging loving, patient, understanding, ina-uplift, tinataas natin yung kanilang spirit. O anong gagawin natin ngayon? Anong project natin ngayon? Or anong gusto mong activities? Or anong pag-aaralan natin ngayon sa Bible? Diba, there's a lot of things that we can, para ma-uplift yung mga inaalagaan natin na mga person with disabilities. Ayan. How about naman sa community? Kung may mga kilala ka, di ba, kung ikaw ay DPWD, iba naman. So community members can build each other up by practicing kindness and empathy, strengthening their collective faith joy. So kahit sinusuportahan niya, di ba, still being kind, tinatrato ng maayos. Diba? So that's how we treat our WPs. And then syempre, sometimes people, nagagawa sila ng outreach initiative, should focus on educating others about person with disability. Lalo na dito sa Pilipinas, hindi pa masyadong yung awareness ng mga PWD. May mga areas pa na hindi nila alam, like yung mga places na hindi PWD friendly, di ba? Or they don't know how to treat. So kailangan i-promote those things. Diba? Yung awareness and nurturing a culture of acceptance. And then syempre sa mga churches natin. So churches can embrace inclusivity by welcoming PWDs, valuing their contribution, creating a sense of belonging for all. Diba? Katulad sa amin sa church na sa Lipa, so pwede kaming, ako nakakasama sa ushering or host ministry. So nagwe-welcome lang, kahit nandun sa gate, sa pinto. So welcome. Hello po, good afternoon po, good morning po, welcome po to CCF. So, or sa mga churches nyo. So it's an okay pala tong church na to, ini-invite nila yung mga person with disabilities. And syempre, about love. So love remains the foundation that should guide all interactions, ensuring that everyone feels valued and cared for. Diba? So, yung love lagi ang yan. So, tuloy natin yung love builds up. So, true love avoids anything that could hurt another's walk with God. Okay, so kung talagang tunay kang nagmamahal, you will avoid anything that could hurt another's walk with the Lord. Diba? Huwag mong sabihin na, ganyan ba Christian? Grabe ka naman, ginagawa mo to. Diba? Huwag mo nang sabihin yun. Diba? Para hindi sila ma-stumble. But with the heart, kung talagang mali, syempre, you pray about it
gawin mo yung sinasabi sa Bible, nakakausapin mo siya na one-on-one. Di ba? Huwag mo nang ipasabi sa lahat na, oh, ito yung ano mo, one-on-one. And then pag hindi pa siya nakinig, magsama ka ng witness, o dalawa na kayo, o tatlo na kayo, sama yung group leader mo, ba? Or yung support group. Pag hindi pa rin, di ba, you go na doon sa mga elders ng church para ma-address siya. Okay, so you do it the Bible way. And don't do it your way. Kailangan yung way ni Lord para hindi mo rin sila ma-hurt pa at para hindi sila mag-walk away from their faith. Alright? Okay ba yan? So, siyempre, tingnan natin yung example ni Lord Jesus. Ayan, so, sabi sa Philippians 2:4, let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. So, kung matatandaan nyo, kanina binanggit yan dun sa respect. Diba? So, tandaan natin that Jesus never caused others to stumble. He lifted the weak, healed the broken, and included the outcast. He invites us to follow His example. So, kailangan i-lift natin, i-encourage natin yung mga nangihina. May it be physical, may it be mental, di ba? May it be spiritual. We encourage them. Di ba? We lift them up. Diba? And tulungan natin sila. Diba? Para maramdaman nila na may family sila with the Lord. Diba? May spiritual family sila that can support them. Can love them, diba? Despite of all those things. And sabi pa nga, Jesus focused on compassion more than convenience. Bakit? Ako, mahirap pumunta dyan. Kayo na lang. Ay, kayo na lang dyan. Bible study. Mag-aano pa kami. Mag-at pa. Diba? Dito na lang. Mas okay. Mas libre. Diba? So, gayahin natin si Lord Jesus na i-focus on compassion. Diba? Mayroong habag. Mayroong malasakit. Diba? And not out of convenience. Talagang pinupunta. Okay? So, next is, to follow Him is to help, not to hinder others' journey to God. So, sa pagsunod daw natin kay Lord, kailangan we help others. Diba? Kahit may mga kapansanan tayo, we can also help others as well. Diba? Like din sa PWD Fellowship, pag may kailangan ng tulong, siyempre, una prayer. Diba? And kung may maitutulong iba, we can still help. Okay? Ayan. So, more so, mas lalo natin na papakita sa kanila si Lord. Ayan. So, guarding our words and action is very important. So, sabi nga dun sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death. So, words can heal or harm ng ating puso. Diba? Build up and tear down. Diba? Kaya natin, i-guard natin yung ating mga mouth. Diba? So we must use them wisely, especially around those who are emotionally or physically fragile. Mga sensitive sa mga ganitong bagay or sa mga sick sila. Diba? Nahirapan na, baka sasabihin mo pa, ganito ka kasi, huwag kang ganon. Diba? But encourage mo sila. Use words of affirmation, encouragement. Diba? Yun yung mga words na kailangan natin para ma-build up sila. Kaya tayo, i-guard natin words of affirmation. So even a small word of discouragement can deeply wound. Kahit mali, ka talaga, di ka na nagbabago. Diba? Walang puro discouragement. Diba? Hindi mo kaya yan. Wala yan. Diba? So nakaka-discourage yun. Mag-cause dapat we encourage others. Diba? Na encouraging words can restore faith and strength. Diba? Na, God's still good. Huwag ka mag-alala. God has great plans for you. Diba? Ito yung makapangyarihan ng Lord. Kaya wait ka lang sa pinagpipray mo.
Diba? Our God is powerful. At this moment, He is in control and at work in your situation. Kaya abang ka lang. Sigurado may ginagawa si Lord. But you really have to uplift them. Bakit ipakita? Not to the extent na exage, but yung right words lang from the Lord. Kaya you will always pray the Lord, ano ba yung sasabihin ko? So that Holy Spirit will raise kayo. Huwag yung sariling knowledge. Ask the Holy Spirit. Ayan. So kapag nagre-reply ka dito, do my words lift people up or pull them. Minsan, nakasanayan na tayo ng mga words na kala natin maayos kasi tama naman tayo, but we're not using the right words. So, kailangan ayusin natin. For example, when someone offers help sa ating mga person with disability, instead of saying, kaya ko to, wag mo akong tulungan, wag mo na akong diba? Try saying, salamat sa tulong, God bless you. Ayan. But this is humility and appreciation that reflects yung love ni Jesus sa ibang tao. Okay? Kung family member ka naman, sa halip na sabihin mo, ang hirap mong alagaan, diba? Ang sabihin mo, kaya natin to. Tutulungan tayo. Diba? Nakita niyo yung difference? Diba? So, words that strengthen faith and bring ang sabihin natin sa mga kaalagaan. Okay? And so, how about choosing to build, not break? So, very important yung i-decide mo na tutulungan ko to. Hindi ko siya i-break. Diba sabi sa Romans 14:19. So, let's aim for harmony in church or like PWD, fellowship, and try to build each other up. Okay? So, God calls His children to bring unity, not division. Each person, able man siya or hindi, has a role in God's family. Okay? So, lahat tayo may kanya-kanya role sa family ni Lord. Kaya, let's try to build each other up. May unity and not division. Right? And then, syempre, sometimes mag-iisipan mo, magre-reflect tayo or mamaya kasama to sa discussion question. I am helping my church or PWD fellowship to be more inclusive and loving. Kapalagay. Yan. Diba? For example tayo, when I invite another person with disability, para mas lalo silang ma-encourage, sama sa fellowship, you share your testimony, kung anong ginagawa. Kaya, di ba, pag kami mga, anniversary or Christmas party, mayroon tayo testimony so that we can share it to others na mag-join. Di ba? Tulungan natin sila na makilala din nila si Lord. Mag-dependent sila kay Lord. So, yun ang mga dapat natin gawin para ma-encourage. Alright? So, as we close, tandaan natin to na let everything you do be done in love. Basahin nga natin lahat. 1, 2, 3. Let everything you do be done be done in love. Be done in love. First Corinthians chapter 15 verse 14. Alright. So, loving one another means being mindful not make others stumble, especially those who may already carry heavy burdens. Naghihirapan na nga, in pain na nga, sasabihan ko pa ng mga words na hindi encouraging. Kaya tandaan natin, we honor God when we live gently with others. Okay? And every word, gesture, or attitude can either draw people closer to Christ or push them away. Dalawa lang daw yung Christian pagdating dito. Christian na pinupush yung iba palayo kay Christ kasi sa mga attitude niya,
Kasi simba ng simba, pero yung attitude, ganito naman, ganito naman. Di ba? Or, yung talagang Christian that they reflect Christ-likeness. Di ba? Pinapakita nila. Di ba? Like PWD, keep shining. Di ba? Yung mga perseverance mo, di ba? Teaches others na magtiwala sa Panginoon. Na ipakita sa kanila na tunay buhay ang Diyos. Diba? Kaya wait ka lang. God is in control. Sa mga family naman, continue to support and model God's love to your mga inaalagaan na PWD. And even, di ba, not PWD, lahat mga tao sa paligid. And all of us, let our life reflect the love and grace of Jesus daily. Amen? Ayan. Amen. So ito na yung sinasabi ko sa inyo bago tayo magpunta sa this breakout. So you can just choose one or two. Feel free to discuss or answer the question. So ayan yung mga question natin. Shinare ka niyo. Alright? So can I just pray for you before